Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Ito, sa post ng Daily Tribune. Just in, DPWH Secretary Vince Dizon says the agency may seek to freeze properties owned by former House Speaker Martin Romualdez and Representative Eric Yap. Okay. So, bakit nasabi ni Secretary Dizon itong posibleng pag-freeze? Anong basihan niya? Hindi nakadetalye dito, Ang opinion ko, ang basihan niya, yung testimony ni Master Sergeant Orly Gutesa, dahil nabanggit niya, Representative Eric Yap ng ACT-CIS nagdala ng 46 na maleta ng pera doon kay Saldico na later on dineliver din kay Martin Romualdez. So, it seems na naniniwala ito, opinion ko lang ito I might be wrong. Lumalabas, naniniwala si Secretary Vince Dizon doon sa pahayag, testimony ni Master Sergeant Gutesa. Kahit plano pa lang ito dahil may sick But at least, may aksyon na klaro. Of all the cabinet secretaries, isa sa the best na na-appoint ng Pangulong Marcos Jr. itong si Secretary Vince Dizon. Sayang kung siya sana ang DPWH Secretary at the start, baka hindi tayo nagkaganito. Hinintay pa ng 3 years bago maglagay ng isang matinong secretary, yung action man. Ang sipag niyang mag-inspect ngayon. Kahit nagmumura siya sa galit niya. Nagmumura. Okay lang sa akin yun. Anong tawag to? Righteous anger. Sabi niya sa isang engineer, DPW engineer, di ba kayo naawa sa tao dito? Bakit mo binayaran? Na hindi pa tapos. Tapos, winarningan niya ang mga district engineers. Kahit maubos kayo lahat, district engineers, mga regional directors, kahit maubos kayo lahat, I do not care. He means business. Kaya ako, nabubuhayan ako ng pag-asa. Malilinis. It may take time, but habang itong 3 years na nandyan si Secretary Dizon, I believe may mag-improve ang sistema. Lalo na ngayon, nandyan katimbang niya si Mayor Benji Magalong. So, please. Panigtataka ko, bakit hindi kasama si Congressman Saldico? Bakit itong dalawa lang? Sana isama na nila. Nakakapagtaka rin yung press release, press statement ng DOJ ngayon, yung mga nirekomenda na sasampa ng kaso, biglang nawala ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kahapon, yung lumabas ng mga post, yung mga binanggit na pangalan, naipost na Romualdez, Escudero, kung sino pa dyan, nirekomenda na sasampahan ng kaso kasama si Speaker Romualdez. Ngayong araw, paglabas sa official statement ng DOJ, nawala naman ang pangalan ni Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez. So, ang tanong, safe na ba si Pinsan? Tanong lang naman.
But anyway, kailan ba ang next na hearing ng Blue Ribbon? I believe marami na namang pasabog dyan. Sino yan? Yung alleged, di umano'y bagman ni bagman ni Speaker Romualdez. Nakatanggap ng information ang Blue Ribbon Committee through kay Governor Mutahig ng Davao del Norte ata, na yung Deputy Secretary General ng House, di umano siya ang bagman ni dating speaker, kaya pinatawag ngayon. Wow! Sana mabuting panahon na yung mga binabanggit na mga tauhan ni Saldico, Mark and Paul, nagtutugma binabanggit ni na Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, binanggit din ni Master Sergeant Gutisa. Parehas na pangalan ang binabanggit. Kaya dahil nagtutugma, kaya doon ako kapag decide na credible yung mga pamahayag, mga revelasyon ni Master Sergeant Gutisa, kasi nabanggit na nung una ng mga taga DPWH engineer. So, salamat sa nagpapatuloy na Blue Ribbon Committee dahil padami ng padami ang nailalabas na informasyon. Ang House, may statement sila last week ata doon. Sabi ni Congressman Ridon ba na, ngayon, na may independent commission na, ititigil na namin ang hearing sa House. Sana, ang Blue Ribbon, itigil na rin nila. Bakit nila papatigil? Mabuti na lang, may balls. Si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi namin pwedeng itigil. In aid of legislation ito. Hindi naman ito mag-conflict sa ICI kasi ang mga findings namin, evidences na makalap, isasubmit namin sa ICI, which is correct. Bakit? Natatakot sila. Ngayon, kahapon, pasabog, Master Sergeant Gutesa. Laking pasabog. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan dahil sira na po ang kanilang mga bubong, tumutulo na ang ulan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie og maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni kato. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat ka man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. So tanan na nakapamilya ante. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo.
So pila na day mong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na kabuki mga po ante? Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Makabid.